Magandang umaga po, Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ito pong ginagamit ko, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Pinamimigay po ng mga simbahang Katoliko dun po sa Manila City Jail, Ang kataon, meron po kami pangangaral sa Manila City Jail bago po mag-pandemic. Kaya nagkaroon po ako ng ganitong Biblia na New Testament lang, manipis. Ano po? Yan. New Testament lang. Ngayon, ang ating pong papaksayin, ang pagkikinig sa salita ni Jesus. Ganito po ang sabi ng Panginoong Yesus. Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng hinihutos ko sa inyo. Sabi ni Yesus, yung mga tao, anong bilin ni Yesus sa mga apostol, sila Pedro? Turuan ng mga tao na sumunod sa hutos ni Yesus mismo. Ngayon, yung susunod kay Jesus, ito po ang pangako ni Jesus. Tuloy natin. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun po ang pangako, Kapag susunod ka sa hutos ni Jesus, maliwanag po, Mateo 28:20. Hindi po ako naghuhutos. Si Jesus po, nagbabasa lang po ako, kaibigan. Baka sabihin nyo, ikaw ba si Jesus? May hirap naman po yan. Utos ni Jesus, sumunod sa Kanya. Ngayon, ang susundin po pala natin ay yung utos ni Jesus. Ano po? Ngayon, ang tanong, paano natin mapapakinggan si Jesus? Si Jesus nasa langit na, nandun sa kanan ng Diyos. Kaya po nga, gumagamit tayo ng Biblia kasi po dito po nakatala yung kasaysayan ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Huwag kayong mamiloso po. Kasi baka sabihin nyo, kagaya nung araw po, may taong nagsabi sa akin, yan naman ay sinurat lang ng tao. O kita nyo po, sinulat lang daw tao. Opo, tao nga po ang sumulat. Lalo naman mahirap kung susulat ito, manok. Maintindihan nyo pa yung kalaig ng manok? Siyempre, wag lang po kayong mamiloso po. Ngayon, meron pa po sinabi si Jesus dito sa Marcos. Ito po. Chapter 16. Tignan nyo po sila. Meron pong binabanggit dito si Jesus. Ito po, babasahin ko, Ito. Sa Marcos 16:16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ano po nakalagay? Yung ayaw sumampalataya, parurusahan. Halimbawa, pinangangaral si Jesus sa iyo, pero ayaw mong tanggapin, hindi ka naniniwala. Yun ang ibig sabihin po. Yung ayaw sumampalataya ay parurusahan. Sino pong may sabi? Si Jesus. Ang tawag po rito at dagilang tagubilin. Anong pipiliin mo, kaibigan? Sasampalataya ka kay Jesus o hindi ka sasampalataya? Pag hindi ka sasampalataya, sabi ni Jesus, parurusahan. Ngayon, saan ang parusa? Natural, sa impyerno po yan. Kaya po nilikha yung impyerno para sa mga ayaw sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ayaw paniwalaan yung turo at aral ni Jesus. Ang gusto nila,
yung gusto nila. Hindi po pwedeng ganon. Kung gusto mo makarating sa langit sa Diyos, sumunod ka sa salita ni Jesus. Bakit? Wala pong pwedeng magdala sa iyo sa langit, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. O sige, tanggihan mo siya. Babasahin ko po. Sa 1:14-6, sumagot si Jesus, ako ang dahan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. O kita nyo po? Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ayaw mong maniwala kay Jesus? Di bahala ka. Hindi ko na problema yun. Problema mo yun. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Basta ako, naniniwala ako kay Jesus kasi gusto kong makarating sa langit. Pagkatapos na matapos ko ang buhay ko dito sa ibabaw ng mundo. Yung iba po, kaya ayaw sundin si Jesus kasi nabubuhay po sila sa bisyo. Yan ang totoo. Hindi po iniutos ni Jesus na magbisyo ang tao. Ang utos ni Jesus, maliwanag, sumunod sa utos ko. O meron po bang inutos si Jesus na magbisyo kayo? Wala. Pero yung bisyo po, produkto ni Satanas yan. Kapag nagbibisyo ka, ibig sabihin, ang sinusunod mo ay si Satanas. Sino si Satanas? Hindi po pumapanig sa katotohanan sapagkat siya ay likas na sinungaling at ama ng mga nagsisinungaling. 8:44. O sige, basahin ko po. Baka sabihin nyo, nagkukwentong kutsero lang tayo. Ito. Sabi ng Panginoong Yesus, 8:44. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niyo. Gusto niya. Sa simula pa lamang mamamatay tao siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. Ano ang likas na kalagayan ni Satanas? Sinungaling. Ama ng mga sinungaling. At ano pa? Mamamatay tao. Yung pumapatay ng tao, actually ayaw naman nilang pumatay. Pero inodyo ka sila ni Satanas na pumatay ka ng tao. Biktima sila ni Satanas. At ano sabi niya? Hindi pumapanig sa katotohanan. Ano po yung katotohanan? Salita ng Diyos. Nagbibisyo ka. Natural, wala ka salita ng Diyos. Kung meron ka salita ng Diyos, hindi ka magbibisyo Marami na pong winasak na pamilya ang bisyo. Tandaan nyo po, bakit sa bisyo nakakapangutang ka? Yung sweldo mo, binibisyo mo. Pero pagdating sa pagkain ng pamilya mo, wala kang maiyabot sa asawa mo. Pagkatapos ikaw pa yung matapang. Anong ginagawa mo sa asawa mo? Punching bag. Hindi po ba kawalang yahan niya? Ang utos ni Jesus, sumunod sa kanya. Pag sumunod ka kay Jesus, ang pamilya mo mapapabuti. Pag tinanggihan mo si Jesus, ang pamilya mo mapapasama sa paningin ng Diyos. Tandaan mo yan, kaibigan. Si Jesus hindi po nagbibiro. Kapag hindi mo siya sinunod, dito kanya itatapon. Basahin ko po yung paghuhukom, Judgment Day. Mateo 25. Yung hindi susunod kay Jesus, itong kanya sasabihin. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harap ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na nihanda sa diablo at sa kanyang mga kampon. Yon.
Ano sabi ni Jesus? Doon kayo sa apoy na di namamatay. Ano yon? Impyerno. Bakit sila dadalhin sa impyerno ni Jesus? Ibig ba sabihin masama si Jesus? Hindi po. Napakabait nga ni Jesus. Isipin nyo po, inandog niya yung sarili niya para matubos yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Hindi pa ba katibayan niya na napakabait ni Jesus? Baka ikaw lang ang nagsasabing sabi ni Jesus, sumunod kayo sa gusto ko. Yung tatay mo, pag sinabi ng tatay mo, batas sa bahay yon. Pag sinabi ng nanay mo, batas yun sa bahay nyo. Subukin mo labagan ang utos ng tatay mo. Pag hindi ka, may mga tatay na mabigat ang kamay. Yung iba, sampal ka agad. Pag hindi ka sumunod sa tatay mo. Ano pa? Pag hindi ka sumunod sa tatay mo, ano pa? Pagmumura. Ano yung paboritong mura? Putang ina mo. Dahil hindi ka nakasunod, ang nanay mo naging puta. Sino pumuta sa nanay mo? Hindi ba yung tatay mo? Dito sa lupa yan. Pero sa Diyos, pag hindi ka sumunod, sabi ni Jesus, doon kayo sa impyerno. Kasama mo si Satanas. Ikaw kaibigan, gusto mo bang kasama si Satanas? Binigyan tayo ng utak ng Diyos, gamitin natin yan. Gamitin natin. Huwag po natin sayangan yung buhay na binigay ng Diyos. Ang buhay po natin binigay ng Diyos ay yung kay Pablo. Basahin ko po Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6:19-20. Ito po. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Maliwanag. Sino nagmamayari ng katawan ng tao? Kundi ang tao. Hindi po. Pakinggan nyo po, sabi ni Pablo. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagmamayari ng katawan mo. Nang ipinanganak ka ng nanay mo, ang Diyos ang gumawa ng paraan para maging tao ka. Hindi dahil sa nagani mo ng iyong mga magulang kaya ka lumitaw. Pag ayaw ng Diyos na wag magkaroon ng anak ang mag-asawa, hindi magkakahanak. Pero pag gusto ng Diyos, magkakahanak yan. Kita nyo po si Elizabeth, yung nanay ni Juan Bautista. Bawog yung kanyang tatay. Pero binigyan sila ng anak. Si Abraham, bawog po si Sarah. Pero nang edad na po ni Abraham, 99. Si Sarah, 90 anyos. Binigyan sila ng anak ng Diyos. Sipin nyo po yan. 99 na, nagkahanak pa. Alam nyo po, ang buhay natin paghahari ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, yung katawan natin, gamitin natin upang ang Diyos ay maparangalan. Ngayon kaibigan, balik tayo kay Jesus. Para maparangalan mo ang Diyos, sumunod ka kay Jesus. Ito po, babasa na naman tayo. Pilipos. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ito. Sa Pilipos chapter 2. Simulan ko na po sa 5. Magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, Jesus. 6. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya pinagpilitang kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao,
8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. Dahil dito, siya lubos ang itinahas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod, magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. 11. At ang lahat magpapahayag ni si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. O, kita nyo po? Kung si Jesus Christ kinikilala mong Panginoon ng iyong buhay, dapat sumunod ka at ang Diyos ay maluluwalhati sa iyong ginagawa. O, kaibigan, ayan na, biblical yan. Walang pilipit-pilipit. Kayong mahilig mamilipit dyan, pipilipitin ang liig nyo pagdating ng araw. Kasi mahilig po silang mamilipit ng mamilipit na salita ng Diyos. Yung tama, pinipilipit. Ginagawa. Ay, ewan ko sa kanila. Okay, balik tayo. Maliwanag po. Sino ang sasamahan ni Jesus hanggang katapusan ng mundo? Ulitin natin yung ating scripture. 20 ng Mateo. Okay, basahin ko po Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng hinihutos ko sa inyo. Ang kausap po ang 12 apostol, sila Pedro. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sino po ang binigyan ng pangako ng Panginoong Yesus na sasamahan hanggang katapusan ng panahon? Yun lamang po, exclusively, yung susunod sa Panginoong Jesucristo. Turo at aral ni Jesus dapat nating sundin. At yung mga tinuturo ng mga apostol ni Jesus, yun ang kanya pong tagapagsalita. Sila naman ang ating paniniwalaan. Yung kanilang mga epistola nakasulat po sa Biblia. Tandaan nyo po, Bible ang pinagsulatan ng mga epistola ng mga apostol. Hindi po comics, hindi magazine, kundi kung ano-ano. Ang tawag po, Holy Bible sa English o banal na kasulatan. Panghuli, totoo nga ba yan? Dapat gumamit tayong Biblia. Ito po ang patuto ni Apostol Pablo. Basahin po natin ang patuto ni Apostol Pablo. Ito. Ikalawang Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata, Timoteo, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para mapabuti ang iyong pamumuhay, anong gagamitin mo, kaibigan? Biblia. Yun nakasulat sa Biblia, yan ang ipamuhay mo araw-araw. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Yung ganap doon, mula sa kalagayan makasalanan tungo sa walang kasalanan. Ano po? Marumi, hindi na marumi. Yun po ang salitang ganap. Naging ganap ka na sa harapan ng Diyos. Ano po? Mula sa makasalanang kalagayan tungo sa walang kasalanan. Amen po ba, kaibigan? Yan, meron po sumagot. Ibig sabihin, meron po akong tagapakinig. Amen po ba? Oh, okay. Yung pagsunod, maliwanag. Nasa Biblia po nakasulat.
Kung ayaw mong makinig, magbasa ka. Pero mas maganda, hindi ka lang nakikinig, nakakabasa ka. Bakit? Kasi meron pong nagbabasa ng Biblia, kung ano laman ng Biblia, pipilipitin yan. Para yung naglalaba. Pinipilipit para mawala yung sabon. Maliwanag ng Biblia, pipilipitin pa. Ito, nadahanan natin. Sample lang ito. Yung sinulat ni Apostol Pablo. Bibigyan ko lang po kayo ng konting idea rito. Ano nakalagay po rito? Sa Filipos 2:6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Si Jesus Christ, taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, ang kalikasan, taglay ni Jesus yon. Sa makatwid, si Jesus ay Diyos. Okay, basahin pa natin. Dito naman sa Colosas, si Pablo din ito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito po. Colosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo sa kanyang pagiging tao. Ayan, letra por letra po. Yung kalikasan ng Diyos, taglay ni Jesus sa pagiging tao. Hindi lang po siya tao, taglay niyang likas, kalikasan ng Diyos. 1:19. Ito pa. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buho niyang kalikasan ay manatili sa anak. Minarapat ng Diyos. Diyos na po nagsasalita dyan. Yung buhong kalikasan niya, ulitin ko, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buho niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano ang kalikasan ng Diyos? Diyos. Sa makatwid po, taglay ni Jesus ang kalikasan ng kanyang ama na Diyos. Mag-ama po sila. Yung iba kasi, niloloko ang tao. Si Jesus daw, siyang ama. Wala naman mababasa sa Biblia, sinabi ni Jesus, ako ang ama. Kundi si Jesus, meron siyang tinatawag na ama. Yun ang Diyos po, Diyos Ama, na nakikita nyo sa Bible. Dito po sa 17 ng 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak, upal walatin ka niya. Saan daw tumingala si Jesus sa langit? Sino tinatawag niya? Ama. Yung ama, tatay niya. Si Jesus yung anak. Mag-ama sila. Ang Diyos ay Diyos. Taglay ni Jesus ang pagiging Diyos ng kanyang ama. Kaya si Jesus ay Diyos. Ngayon, yung mga pilosopo, alam nyo ano sinasabi? Di dalawa ang Diyos nyo. Yan. Binibilang po nila ang Diyos. Bahala na sila. Nagkataon, yung kabila naman nakakali nila. Hindi bali magkakabara-barangay pa ang Diyos. Ayun naman ang sagot ng kabila. Natatawa ako. Nung araw napanood ko po yung programa nilang yon. Ang sagot nitong kabila, alam nyo ano? Hindi bali magkabara-barangay ang dami ng Diyos. Wala po tayong magawa magugulo sila Mga pareho lang kampo ni Satanas, nag-ahaway. By the way, wag na natin pakialaman yon. Kampon naman sila ni Satanas Yung isa, nagbumura. Yung isa, hindi nagbumura. Binabati ko yung pagbumura nitong isa. Kasi palamura ito Kaya pati sila minumura. Okay. Balik tayo.
Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, turuan nyo ang mga tao. Anong ituturo sa kanila? Yung aral ni Jesus. At kapag sinunod mo, kaibigan, ang sabi ni Jesus, sasamahan kita hanggang katapusan ng mundo. Panguli po, ano? Paano ka makakasunod? Yan. Paano ka makakasunod? Ayon kay Apostol Pablo, ito po ang kanyang sinasabi. Kung paano ka makakasunod, kaibigan? Babasahin ko, hindi ako si Pablo, ha? Okay. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yon. Makinig ka, kaibigan. Ang sabi ni Pablo, yung pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Kaya makinig ka. O paano ka makakasampalataya kay Kristo? Makinig ka sa aral ni Kristo at aral ng kanyang mga apostol na nasa banal na kasulatan. Yun po ang pundasyon mo. Meron din akong alam dyan. Ang pundasyon. Ayan na natin yun. Labok yan ang gusto yun. Yun nagsasabi. Ang pundasyon. Ano po? Hallelujah. Biglang sumagi sa isip ko yun no? Balik tayo. Anong sabi sa Biblia? Makinig ka. Sa iyong pagkikinig, doon po madidevelop ngayon yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang susukatin ngayon ng Diyos. Yung pananampalataya mo kung totoo or peke. Kasi merong ganito po kunwari pagkikita nila, banal na banal. Maraming taong ganyan. Baka nakakapansin ka rin ng ganyan, kaibigan. Kunwari magpupunta sa simbahan, pero ang suot, halos litaw ng pisngi ng langit. Saan ang tungo? Simbahan. Kita nyo? Nagpapakabanal, pero ang suot, naalala ko nun, nagse-seminar po ako sa realty. Kasi nasubukan ko po mag-realty. Nakabenta naman ako, biyaya ng Diyos. At ang premyo sa akin, cellphone. Noon, yung mga, hindi pa yung malalapad. Yung mga lang, maliliit pa. Habang nasa seminar po kami, may biglang dumating kasi ugali ko pong magdala ng Biblia. Nagbabasa ako ng Biblia. Ngayon, nadahanan niya ako nagbabasa. Sabi niya, kinalabit po ako. Sabi niya, Kristiyano ka ba? Yun ang tanong po sa akin. Ang sagot ko naman, oo. Napansin ko, yung suot niya po, kahakit-hakit. Ano po? Parang tukso naman. Nung nahupo na siya doon sa harapan, at nakapag-relax ng konti, nilapitan ko siya. At sabi ko, Sister, ba't mo tinanong kung Kristiyano ako? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, Kristiyano ka rin ba? Ang sagot niya, oo. Alam niyo po, tignan niyo po yun Kristiyano, pero ang suhot, yung tubeless na, ay ano ba yung tawag sa mga babae? At yan, saan tawag yung litaw dito? Dito lang nakatapal. Tubeless, ano ba yan? Meron pong tawag yung babae dun Dito lang siya pero litaw, yung pusod, yung tiyan. Pagkatapos maiksi yung suot. Sa vlog ko, ito ba ang Kristiyano? Nanunukso ang dating. Para yung kanta ni Eva Eugenio. O tukso, layuan mo ako. Di po ba ganun si Eva Eugenio? Tukso, layuan mo ako. Tapos sinabi, Kristiyano daw siya. Hallelujah. Ang Kristiyano po hindi ganyan magbihis. Okay, kaibigan. Minsan pa. Ang pinangakuan ng Panginoong Yesus ay sumunod sa Kanya hanggang katapusan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay natutong sumampalataya, huwag mong titigilan yan, huwag mong pababayaan yan, kundi patuloy kang makinig upang patuloy na lumago ang iyong pananampalataya.
hanggang sa nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Dahil pagkamatay mo, yan ang magiging pasis mo papunta sa langit, ang iyong pananampalataya. Lucas 18:8. Babalik si Jesus dito sa lupa. Ang hanapin niya ay pananampalataya ng tao. Hindi po siya maghahanap ng kung ano-ano. Ang hanapin niya isa lang, ang pananampalataya mo, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kaibigan, i-share mo naman itong video ito, ang aking munting video. Ikaw naman nasharean, i-share mo rin sa iba. Malay ninyo, yung nagdidilim ang isipan ay magliliwanag dahil sa salita ng Diyos. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang mga nanonood ng video ito at ang manonood pa. Kung sila man po ay may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin sila. Kung may mga karamdaman, sakit, yung pagalingin sila. Sapagkat ikaw, Diyos, sa pinagmumula ng blessing at pagpapagaling. Salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. O yun. All the time. Amen. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. O yung pong audience ko. Ito. Para makita nyo naman po yan. O, kita nyo po. Si Ate Ason. Ayan. Nasa Paraiso Street. Corner Lacson. Corner Lacson, Tondo, Manila. Baka sabihin nyo mag-isa lang siya. Hindi po. Yung mga dumadahan po napapatingin dito. Ano po? Amen po ba?